Hindi ko lang alam saan nanggagaling yung sinasabi na takot si Senator Cheese Escudero. Hindi ko alam. Una, nasa sentro ka ngayon ng mga pagpuna at sinasabi ng ilang kongresista na takot kayo at may pinoprotektahan si Vice President Sara Duterte kaya nauurong daw ang impeachment proceeding. Senador, sagot. Igan, hindi ko trabaho tulad ng mga kongresistang yan. Maging sunod-sunuran at sumunod sa gusto ni Speaker Romualdez. Ang Senado ay hiwalay, independyente at gagalaw ayon sa nakikita naming tama at nararapat. Nung inupuan nila ang impeachment na mahigit 2 buwan mula Disyembre hanggang Pebrero, wala naman kaming nireklamo at hindi kami nagsalita. Ngayon, wag din nilang panghimasukan ang desisyon. Mababatas na membro ng Makabayan Bloc sa pagpapaliban ng impeachment ay si President Marcos na nauna nagsasabing hindi niya gusto ang impeachment. Any comment po? Naku ma'am, hindi ko po alam, no? Hindi ko po nasusundan actually yung mga nangyayari sa Pilipinas kasi magkaiba yung time zone. So, gising na gising tayo dito, tulog naman sila lahat doon sa Pilipinas. Hindi ko nasusundan. Pero ang pagkakaintindi ko ay madaming procedural lapses na nangyari na labag sa Constitution. May naamoy daw po na ang ilan sa nagsulong ng impeachment nyo sa ginawang pagpapaliban ng Senado sa impeachment proceedings, may mga nagsasabing na allegedly may pinoprotektahan at kinatatakutan daw po si Senate President Escudero po. Well, sa pagkakilala ko naman kay Senate President Cheese Escudero ay hindi natatakot yon. In fact, isa siya doon sa mga, kasama ba siya sa Spice Boys? Hindi, pero Ano ba? impeachment ni GMA. Yes, no? Yes, 3 times. Oh yes, there was a group called Spice Boys at the time sa House of Representatives, 'di ba? Yung mga matatapang na mga mga batang congressman. Parang kasali siya doon. But sa impeachment po, siya yung minority floor leader. Yeah, so anyway, GMA. yes, we do not remember him I do not know him na natatakot na klase na politiko. So, hindi ko lang alam saan nanggagaling yung sinasabi na takot si Senator Cheese Escudero. Hindi ko alam saan galing yan. Na parang hindi kayo sunod-sunuran o sinusunod? Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Para sa akin, gagampanan namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Nung inupuan nila na mahigit 2 buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nilang immediately ibibigay ng SecGen yung impeachment complaint sa Speaker. Hindi nila ginawa yon sa loob ng mahigit 2 buwan. May narinig ba silang reklamo sa amin? Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sana ang inaasahan ko rin sa kanila. Subalit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ng partikular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Sir, bakit sa tingin ninyo may ganong posisyon si Speaker? What is it in for him? Siguro naman, klaro naman yun nung simula't simula na wala namang magaganap at mangyayari sa Kamara, lalo na't ganong karaming boto kung hindi yan sinang-ayunan ng speaker ng Kamara. But what could be his motive? Hindi para sa akin na sabihin yan. Siguro para na yan sa mga magaling sa mga political na analysis kaugnay ng kasalukuyang sitwasyon at darating na panahon. Pero klaro, ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin nila. Sir, for the record, kanina po kasi merong umikot sa social media na resolution supposedly dismissing the articles of impeachment against
the Vice President, ano po ang status kung meron mang ganung dokumento dito sa Senado? Walang ganong uri ng resolusyon na final o pending sa Senado sa ngayon. Ano mang kumakalat na resolusyon na wala namang author, na pinakita lamang din sa akin ng media, ay ika nga mere scrap of paper unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan niyan, at unless pagbotohan niyan. As of last night, even this morning, tinanong ko dahil sa mga katanungan ng media, wala pong ganyang uri o parehong resolusyon na i-final o inihain sa Senado sa ngayon. Kaya wala kaming aaksiyonang resolusyon pareho o kaugnay o malapit sa lumalabas ngayon. Sir, pero marami pa namang araw bago ang end of session. Kung Actually, may mag-file- 4 na lang. Kung may mag-file, action ba niyo? Kung may magmomosyon, na-aksyonan yan, pagdedebatihan yan at pagbobotohan. Pero kung walang mag-file, wala kaming aaksyonan. Sinabi ko na yan dati. The Senate is a deliberative body whose plenary is supreme. Ano mang ginagawa namin, pinapadaan sa botohan. Na walang sinabing pagbotohan to dahil tinatanong naman palagi, any objection? Pag wala, ibig sabihin, lahat sumang-ayon. Pero bawat ginagawa namin, pati na rin pagtawag ng roll, hindi ba? Pagtawag ng reference of business, pagtayo ng isang miyembro, lahat po yun pinagbobotohan sa pamamagitan ng simpleng katanungan, any objection. So ito, ganun din dadaan sa prosesong yan. Pagbobotohan din ito kung may maghahain nga ng ganyang resolusyon. Sir, kung wala, anong mangyayari sa June 11? Kung wala ang mangyayari sa June 11 ay yung prosesong nakatalaga sa aming rules kung saan babasahin ng mga prosecutors yung articles of impeachment, magko-convene ang Senado, susumpa ang mga maestrado, mag-i-issue ng summons. Hanggang doon lamang ang pwedeng magawa ng kasalukuyang Kongreso kaugnay niyan. Hindi na nasayang ang suot. Thank you, sir.